Paano kung ang lalaking pinakamamahal mo at ang ama ng mga anak mo, sa araw na aamin ka, ikakasal na siya sa iba? 5 taon ang lumipas ngunit ang sakit ng nakaraan ay nananatiling sariwa sa puso ni Amara. Iniwan niyang lungsod na puno ng alaala kasama ng lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa sarili. Isang lalaking nangakong hindi siya iiwan, ngunit sa huli siya rin ang unang bumitaw ng walang paliwanag. Ngunit ang gabing yon, ang gabing tuluyan siyang nasaktan, ay nag-iwan ng isang lihim na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. 2 pusong tumibok mula sa isang pagmamahalang hindi natuloy. 2 batang lumaki na walang kaalam-alam kung sinong kanilang ama. Pinili ni Amara na itago ang katotohanan, hindi dahil sa kainaan kundi dahil sa takot. Takot na baka kapag nalaman ng lalaking minahal niya ang lahat, muli lamang siyang masasaktan. Takot na baka hindi siya piliin, lalo na ngayon, ngunit di na siya maaaring magtago ng habang buhay. Sa kanyang pagbabalik sa lungsod na minsan niyang tinakasan, dala niya ang 2 pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang kambal na bunga ng isang pag-ibig na di kailanman nawala sa kanyang puso. Handa na siyang magsabi ng totoo, handa na siyang harapin ang lalaking iniwan siya na siyang ipaglalaban ng katotohanan. Ngunit paano kung sa paghihirap niya sa nakaraan ay huli na ang lahat? Paano kung ang lalaking pinili niyang malahin kahit sa sakit ay pinili na ang iba? Sa araw na lakasan niya ang loob na sabihin ang matagal ng lihim, doon din niya maririnig ang mga salitang dudurog sa kanyang puso. Ikakasal na ako. Sa isang iglap, lahat ng pag-asa niya tila naglaho. Sa pagitan ng katotohanan at takot, pipiliin ba niya na ilantad ang lihim o tuluyan na itong ibaon habang buhay? At kung malalaman ng lalaki ang lahat, pipiliin ba siya o ang babaeng nakatakdang maging asawa nito? Isang kwento ng pag-ibig na hindi natapos, isang lihim na matagal itinago at isang babaeng handang isugal ang lahat. Kapit ang kapalit ay ang tuluyang pagkawala ng lalaking minsan niya nang naging mundo. Dahil minsan ang pinakamasakit na pag-ibig ay yung dumating sa maling panahon at umamin ng huli na ang lahat. Tahimik na nakatanaw si Amara sa bintana ng bus habang unti-unting naging malinaw ang mga ilaw ng lungsod na minsan niyang tinakasan. Gabi na, ngunit tila mas maliwanag ang bawat poste ng ilaw kaysa alaalan niyang pilit niyang kinakalimutan sa loob ng 5 taon. 5 taon. 5 taon mula nang iwan niya ang lugar na ito, ang lugar na saksi sa pinakamalalim niyang pagmamahal at sa pinakamasakit niyang pagkawasak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kambal na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Si Liam, mahimbing ang tulog, yakap ang maliit na laruan nitong kotse. Si Luna nakasandal sa kanyang balikat, tila ba kahit sa pagtulog hinahanap ang kanyang presensya. 2 inosenteng buhay, 2 pusong walang kamalay-malay sa lihim na matagal na niyang kinikimkim. Mama! Mahinang napamulat si Liam at tumingin sa kanya. Malapit na po ba tayo? Ngumiti si Amara kahit may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Oo anak, konti na lang. Doon na po ba tayo titira? Muling tanong nito, inosente at puno ng pag-asa ang mga mata. Saglit siyang natigilan bago sumagot. Oo, doon na tayo magsisimula ulit. Magsisimula. Isang salitang kay daling pakinggan ngunit napakahirap gawin, lalo na kung sisimulan mo ay ang pagharap sa nakaraan na matagal mong tinakasan. Pagdating ng bus sa terminal, agad niyang kinuha ang kanilang mga gamit. Di ganoon karami. Ilang damit, mga laruan ng kambal, at ilang bagay na nagsisilbing alaala ng kanilang tahimik na buhay sa probinsya. Simple, tahimik, malayo sa sakit, ngunit hindi sapat para takasan ng katotohanan. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng malamig na hangin ng lungsod. Pamilyar, nakakapangilabot, parang yakap ng nakaraan. Napilit siyang hinahatak pabalik. Huminga siya ng malalim. Welcome back, bulong niya sa sarili. Habang naglalakad sila papunta sa inuupahang maliit na apartment, di niya maiwasang mapatingin sa bawat sulok ng lugar. Bawat kalsada, bawat gusali, bawat ilaw may kwento. At karamihan sa mga kwentong yon umiikot sa iisang tao, si Leon Villanueva. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso,
Ang lalaking nangakong hindi siya iiwan. Ang lalaking sa huli ang unang bumitaw. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya kailanman nalaman kung ano ang nangyari. Isang araw nandoon ito, kinabukasan wala na. Walang paalam, walang paliwanag. At iniwan siya nito, durog na durog, at may dinadalang lihim sa kanyang sinapupunan. Sa gabing yon, ang gabing akala niya'y simula ng habang buhay, yon palang magiging dahilan ng kanyang pag-iisa. Ngunit hindi niya alam na ang gabing iyon ay hindi lamang nagdala ng sakit, kundi ng dalawang dahilan para magpatuloy. Mama? Naputol ang kanyang pag-iisip nang maramdaman ang munting kamay ni Luna na humahawak sa kanya. Pagod ka po ba? Napangiti siya at yumuko upang halikan ang noo nito. Hindi anak, basta kasama ko kayo, hindi ako mapapagod. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, pagod na siyang magpanggap. Pagdating nila sa apartment, agad niyang inayos ang kama para sa kambal. Maliit lang ang lugar, isang kwarto, maliit na sala at kusina. Malayo sa marangyang buhay na minsan niyang nasilayan kasama si Leon. Ngunit sapat para sa kanila. Habang pinapatulog niya ang kambal, hindi niya maiwasan titigan ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata, ang kanilang ngiti. Lahat nagpapaalala sa kanya ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Patawad, mahina niyang bulong habang hinahaplos ang kanilang buhok. Patawad kung di ko agad sinabi sa'yo kung sinong papa ninyo. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng hangin at mahinang paghinga ng kambal ang maririnig. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang lumang kahon na matagal niya nang hindi binubuksan. Saglit siyang nag-alindangan, ngunit sa huli binuksan niya rin ito. Nandoon pa rin ang mga alaala, mga liham at ang isang litrato. Larawan nilang dalawa ni Leon, magkayakap, masaya, parang walang problemang darating. Napahawak siya rito at unti-unti namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit mo ko iniwan? Bulong niya, halos hindi marinig. Bakit hindi mo ko ipinaglaban? Huminga siya ng malalim at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi na siya ang dating Amara na madaling masaktan. Hindi na siya ang babaeng iiyak lang sa sulok. Meron na siyang dahilan para maging matatag at ngayon, handa na siyang harapin ang lahat. Panahon na, mahinang sabi niya. Panahon na para aminin ang katotohanan. Panahon na para harapin ang lalaking minsan niyang minahal. Panahon na para sabihin na siya ang ama ng kambal. Ngunit hindi niya alam. Nasa pagbabalik niya, hindi lamang ang nakaraan ng kanyang haharapin, kundi ang katotohanan na maaaring huli na ang lahat. Dahil ang lalaking yon ay hindi na naghihintay para sa kanya, at sa susunod nilang pagkikita, maaari na ito'y pagmamay-ari ng iba. Maagang nagising si Amara kinabukasan. Magdamag siyang gising, paulit-ulit binabalikan ang mga alaala, ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan, ngunit hindi siya bumalik para magtanong. Mama, gising na po kami, masayang sigaw ni Liam habang tumatakbo papunta sa kanya. Napangiti si Amara, niyakap ang kambal. Ang aga naman ng baby ko. Excited po kami, sabay na sabi nila Liam at Luna. Saan po tayo pupunta? Saglit siyang natigilan. Hindi pa siya sigurado kung saan siya magsisimula. Ngunit alam niya hindi siya pa pwedeng manatiling nakatago. Kakain muna tayo, tapos maghahanap tayo ng trabaho ni Mama, ha? Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Matapos ang simpleng almusal, naglakad sila papunta sa business district, ang lugar kung saan minsan niyang pinangarap ang kinabukasan kasama si Leon. Ngunit sa bawat hakbang, palapit siya ng palapit sa lalaking matagal niyang iniiwasan. Habang naglalakad sila sa bangketa, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan sa kanyang harapan. Mama! Sigaw ni Luna. Napaatras si Amara, ngunit bahagya rin siyang natamaan ng gilid ng isang itim na luxury car. Bahagya siyang nawala ng balanse, napaupo sa kalsada. Ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Liam. Ayos lang ako, sagot niya kahit bahagyang nanghihina. Mabilis bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad na lalaki ang bumaba, maayos ang suot, elegante, at may presensyang hindi mo maikakaila.
Tumigil ang mundo ni Amara. Ang tibok ng puso niya biglang bumilis. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit palumipas sa 5 taon, kilalang kilala niya ang mukhang iyon. "Miss, are you okay?" Tanong ng lalaki. Bahagyang nag-aalala ang tono. Unti-unti siyang napatingin dito at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, parang bumalik ang lahat. Ang mga alaala, ang sakit, ang pagmamahal. "Leon?" Mahina niyang sambit. Nanlaki ang mata ng lalaki. "Amara?" Isang pangalan na tila matagal nang binaon sa nakaraan, ngunit ngayon muling bumangon. Hindi makapaniwala si Leon sa kanyang nakikita. "Akala ko..." Napahinto siya, tila hindi alam kung ano ang sasabihin. "Akala ko wala ka na." Napangiti si Amara, ngunit may kirot ang kanyang mga mata. "Nawala ako, pero hindi ako nawala ng tuluyan." Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. 5 taon ang distansya, ngunit isang tingin lang, parang kahapon lang ang lahat. Napatingin si Leon sa kambal na nasa tabi ni Amara. "Mga anak mo?" tanong niya. Bahagyang natigilan si Amara. Ang puso niya ay parang lalabas sa dibdib. Ito na ba ang tamang pagkakataon? Hindi pa. "Oo," maikli niyang sagot. Di na nagtanong si Leon, ngunit di malis ang tingin nito sa kambal, lalo na kay Luna na may mga matang tila pamilyar sa kanya. "Let me help you," sabi ni Leon habang inaalalayan siyang tumayo. Bahagyang nag-alangan si Amara, ngunit tinanggap din niya ang tulong nito. At sa simpleng paghawak nito sa kanya, parang bumalik lahat ng damdaming pilit niyang pinipigil. "Salamat," mahina niyang sabi. "Hatid ko na kayo," alok ni Leon. Di agad siya sumagot. Alam niyang ang pagsakay ng sasakyan nito ay parang pagbabalik sa mundong matagal niyang iniwasan. Ngunit bago pa siya makatanggi, "Mama, sama na tayo," excited na sabi ni Liam. Napabuntong hininga si Amara. "Sige." Habang nasa loob ng sasakyan ay hindi niya maiwasang mapansin. Pareho pa rin ang amoy. Pareho pa rin ang presensya. Pero ang sitwasyon hindi na katulad ng dati. Tahimik ang biyahe. Punong-puno ng mga salitang hindi nasabi. Hanggang sa bigla tumunog ang cellphone ni Leon. "Hello?" sagot nito. Saglit siyang natahimik habang nakikinig at pagkatapos napangiti ito. Isang ngiti na hindi na para sa kanya. "Yes, I'll be there. Don't worry." Tumigil ang puso ni Amara. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Pagkababa ng tawag, saglit siyang napatingin kay Leon. "At sino yon?" Hindi niya napigilang tanong, sandaling katahimikan, at pagkatapos ay diretsyong sagot ni Leon. "My fiancé." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Amara. "Fiancé?" ulit niya, halos pabulong. "Yes," kalmadong sagot ni Leon. "We're getting married soon." Sa isang iglap, ang lahat ng lakas na pinanghawakan niya ay tila nawala. Ang pag-asa, ang plano niyang umamin, ang lahat-lahat. Huli na nga ba talaga ang lahat? Habang tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kambal. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang katotohanan. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siya dahil ang lalaki na kaharap niya ngayon ay hindi na sa kanya at sa pagkakataong to baka tuluyan na siyang mawala ng lugar sa puso nito. Hindi agad nakasagot si Amara matapos marinig ang salitang iyon. "Fiancé." Parang paulit-ulit umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng unti-unting pagkadurog na natitirang pag-asa sa kanyang puso. Tahimik siyang nakatingin sa bintana ng sasakyan, pilit kinokontrol ang sarili. Ayaw niyang makita ni Leon ang kanyang kahinaan. Ayaw niyang malaman ito na kahit 5 taon lang lumipas, siya pa rin ang laman ng puso niya. "Matagal na?" mahina niyang tanong, halos hindi marinig. Saglit na tumingin si Leon sa kanya bago muling ibalik ang atensyon sa kalsada. 2 years, sagot nito. "Her name is Cassandra. She is good for me." "Good for me?" Isang simpleng pahayag pero sapat para saksakin ang puso ni Amara. "Masaya ka?" pilit niyang tanong kahit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Hindi agad sumagot si Leon.
Saglit tong natahimik, tila may iniisip. Yes, sagot nito kalaunan. I am. Napapikit si Amara. Kung ganun, ano pa ang karapatan niya? Ano pa ang silbi ng pagbabalik niya? Mama, sino po yung kausap ninyo? Inosenteng tanong ni Liam. Pabulong ngunit sapat para marinig ni Leon. Napalingon to sa likuran. Muling tinitigan ang kambal. Anak mo talaga sila? Tanong nito. Mas maingat na ngayon ang tono. Oo, sagot ni Amara. Pilit pinatatag ang boses. Hindi na muling nagsalita si Leon, ngunit hindi maikakaila ang pag-uusisa sa mga mata nito. May kung anong pamilyar, may kung anong hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa apartment, agad bumaba si Amara. Salamat sa paghatid, mabilis niyang sabi. Halatang nais nang tapusin ang usapan. Amara, tawag ni Leon. Napahinto siya, ngunit hindi lumilingon. Can we talk? Hindi pa tayo tapos. Unti-unti siyang humarap dito. Tapos na tayo, Leon? Mahina ngunit matatag niyang sagot. 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ako ang umalis, sagot agad ni Leon. Bahagyang tumigas ang boses. Napakunot ang noo ni Amara. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa to makasagot, muli tumunog ang cellphone ni Leon. Saglit itong napatingin sa screen at agad nagbagong ekspresyon nito. Cassandra, bulong nito. Napahigpit ang hawak ni Amara sa bag. Go, sabi niya, pilit nang ngumiti. May naghihintay na sayo. Sandaling nag-alinlangan si Leon, ngunit sa huli sinagot nito ang tawag. At the end of the day, bulong ni Amara sa sarili, siya pa rin ang pipiliin mo. Hindi na siya naghintay. Pumasok na siya sa apartment, hawak ang kamay ng kambal. Pagkasara ng pinto, doon siya tuluyang bumigay. Napaupo siya sa sahig at tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Mama? Nag-aalala lang sabi ni Luna, yumakap sa kanya. Okay lang ako, sagot niya, kahit hindi totoo. Paano siya magiging okay? Sa loob na 5 taon, pinanghawakan niya ang ideya na baka may dahilan, na baka may paliwanag, na baka kung magkikita silang muli, may pag-asa pa. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. May iba na si Leon at hindi lang basta iba, ikakasal na ito. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Liam. Hindi siya agad nakasagot. Paano niya ipapaliwanag sa 2 batang walang kamalay-malay na ang lalaking nakita nila kanina ay ang kanilang ama? Anak, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang mga luha. May mga bagay lang talaga na hindi natin kontrolado. Kinagabihan, habang tulog na ang kambal, muli niyang kinuha ang lumang litrato nila ni Leon. Ngunit ngayon iba na ang pakiramdam. Hindi na to puno ng pag-asa, kundi ng sakit at ng katotohanan na hindi na mababago. Siguro, bulong niya, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi ang tumatanggi. Isang bahagi na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat, na may dahilan kung bakit sila muling pinagtagpo, at may dahilan kung bakit dala-dala niya ang 2 bata na may dugong magmumula sa lalaking yon. Dahan-dahan, inawakan niya ang kanyang tiyan at tila ba inalala ang nakaraan. Hanggang kailan ko to itatago? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan ako matatakot? Huminga siya ng malalim. At sa pagkakataong iyon, may nabuo siyang desisyon. Hindi na siya magtatago, hindi siya uurong, kahit masakit. Kahit huli na sasabihin niya ang katotohanan. Dahil may karapatan ang kambal, may karapatan silang malaman kung sino ang kanilang ama. At may karapatan si Leon na malaman ang katotohanan, kahit pa nga ang katotohanan yon ang siyang sisira sa lahat. Dahil sa susunod nilang pagkikita, hindi na siyang babaeng mananahimik, kundi ang babae na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. At ang katotohanang matagal niyang itinago. Hindi makatulog si Amara, tahimik ang gabi. Ngunit ang isip niya ay puno ng ingay. Mga alaala, mga tanong at mga sagot na pilit niyang iniiwasan sa loob ng 5 taon. Ngayon, wala na siyang takas, lalo na nga't muling bumalik sa buhay niya sa Leon. Napaupo siya sa kama at muli kinuha ang lumang kahon.
Isa-isa niyang hinawakan ng mga bagay na naroon, mga sulat, resibo ng mga date nila at ang mga maliliit na alaala na minsan ay nagpasaya sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa isang sobre. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Isang liham. Isang liham na hindi niya kailanman nagawang basahin muli simula nang iwan siya ni Leon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Amara, kung nababasa mo to, ibig sabihin wala na ako sa tabi mo. Hindi ko kayang harapin ka ng personal dahil alam ko masasaktan lang kita. Di ako umalis dahil ayaw na kita. Umalis ako dahil kailangan kong protektahan ka. May mga taong kayang sirain ang buhay mo dahil sa akin. At kung mananatili ako sa tabi mo, mas lalo ka lang mapapahamak. Kaya pinili kong lumayo. Hindi dahil sa wala akong nararamdaman, kundi dahil sa sobra kitang mahal. Leon. Napahigpit ang hawak ni Amara sa papel. Unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha. Kung ganon, bulong niya. Hindi mo ko iniwan. Pinoprotektahan mo ko. Ngunit kung totoo yon, bakit hindi siya nito binalikan? Bakit hindi siya nito hinanap? Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang huling gabi nila. Ang gabing yon. Ang gabi na akala niya'y simula ng kanilang habang buhay. Flashback. Masaya silang nagkasama noon. Si Leon, isang mayamang lalaki, anak ng isang makapangyarihang pamilya. At siya, isang simpleng babae na walang may pagmamalaki kundi ang kanyang pagmamahal. Amara, mahina nitong sabi habang hawak ang kanyang kamay. Kapag naayos ko ng lahat, pakakasalan kita. Napangiti siya noon, puno ng pag-asa. Sigurado ka? Sigurado ako, sagot ni Leon. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ngunit kinabukasan wala na ito. Walang tawag, walang mensahe, walang paliwanag at ang tayong naiwan ay ang sakit at katahimikan. End of flashback. Muli, bumalik si Amara sa kasalukuyan. Hawak pa rin ang liham. Kung totoo nga ang lahat na nakasulat, ibig sabihin may iba pang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Kung pinoprotektahan mo ko, bulong niya. Bakit hindi ka bumalik? Napapikit siya, pilit na inuunawa ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi niya alam ang buong katotohanan at marahil si Leon ang makapagsasabi nito. Kinabukasan, nagpa siya siyang lumabas. Di na siya po pwedeng manatiling nakakulong sa nakaraan. Habang naglalakad sila ng kambal sa isang park, di niya napansin na may isang pares ng matang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Habang naglalakad sila ng kambal sa isang park, maganda, elegante at halatang mula sa mataas na antas ng lipunan. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang bag habang pinagmamasdan si Amara at ang kambal. Hindi maaaring nagkataon lang to, mahina nitong sabi. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Leon, malamig nitong bungad. I need to see you. Saglit tong tumingin muli kay Amara. At huwag mong sasabihin sa akin na wala kang tinatago. Samantala, walang kaalam-alam si Amara na ang pagbabalik niya ay hindi na lang muling pagbubukas sa nakaraan, kundi simula na isang mas malaking problema. Isang lihim na matagal nang itinago at isang katotohanang unti-unti nang lalabas at sa pagkakataong to, hindi lang puso niyang masasaktan, kundi ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Dahil may mga tao na handang gawin ang lahat para lang hindi lumabas ang katotohanan. At isa na doon, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Leon. Hindi mapakali si Leon. Mula nang makita niya si Amara, tila may kung anong bumalik sa kanyang buhay na pilit niyang kinalimutan sa loob ng maraming taon. Di siya mapakali, di siya mapatahimik at higit sa lahat, di niya maalis sa isipan ang dalawang batang kasama nito. Sir, your meeting is in 10 minutes, paalala ng kanyang assistant. Ngunit tila wala siyang naririnig. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang mukha ng batang babae, si Luna. Ang mga mata nito, parang may kung anong pamilyar, parang sarili niya. Cancel it, bigla niyang utos. Sir? Nagulat ang assistant. I said cancel it. Hindi siya naghintay ng sagot. Agad siyang tumayo at kinuha ang kanyang coat. Kailangan niya malaman ng totoo.
Samantala, sa park kung saan madalas dalhin ni Amara ang kambal, masayang naglalaro sina Liam at Luna. Habang si Amara tahimik lamang na nakaupo, pinagmamasdan sila. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may kaba, may takot at may pakiramdam na parang may paparating na di niya kayang pigilan. Ang ganda ng mga anak mo. Napalingon siya sa boses na yun at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng elegante ang pananamit, matikas, maganda, at may presensya na kayang magpahinto sa kahit sinong tumitingin. Si Cassandra, ang fiancé ni Leon. Ikaw si Amara, tama? Diretsyong tanong nito. Di agad nakasagot si Amara. Pakiramdam niya biglang bumigat ang hangin sa paligid. Oo, sagot niya kalaunan. Bakit? Diretso niyang tanong, pilit pinatatatag ang sarili. Ngumiti si Cassandra ngunit walang init ang ngiting yon. Curious lang ako, sagot nito. Kasi parang bigla kang lumitaw sa buhay ni Leon. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang bag. Wala akong balak manggulo, sagot niya. Talaga ba? Bahagyang tumaas ang kilay ni Cassandra. Napatingin sa kambal na naglalaro. At ang mga batang yon? Naramdaman ni Amara ang pandalamig ng kanyang katawan. Anak ko sila. Mabilis niyang sagot. Lumapit si Cassandra ng bahagya, pinagmamasdan sina Liam at Luna, at doon napansin niya rin ang pagkakahawig. Interesting, bulong nito. Bago pa makapagsalita si Amara, Mama! Sumigaw si Luna habang tumatakbo papunta sa kanya. Ngunit sa pagmamadali, nadapa ito. Mama! Muli nitong sigaw, umiiyak. Mabilis na tumayo si Amara ngunit may naunang kamay na umalalay sa bata. Careful! Napalingon si Amara at doon niya muling nakita si Leon. Leon? Sabay na sambit ni na Amara at Cassandra. Sandaling natahimik ang lahat, ngunit ang sumunod na eksena ang lalo nagpabilis ng tibok ng puso ni Leon. Thank you, Tito. Inosenteng sabi ni Luna habang hawak ang kamay nito. Tito, isang salitang di dapat masakit pero sa hindi may paliwanag na dahilan parang may kumurot sa puso ni Leon. Tinitigan niya ang bata, mas malapitan, mas mabuti at doon lalo niyang nakitang katotohanan na pilit niyang binabaliwala. Anong pangalan mo? Tanong niya. Luna po, nakangiting sagot nito. Luna. Ulit ni Leon, tila sinusubukan tong namnamin. Mama, kilala mo po ba siya? Tanong ni Liam kay Amara. Napatingin si Leon kay Amara, diretsyong-diretsyo, para naghihintay ng sagot. At sa pagkakataong yon, di na siya makaiwas. Oo, mahina niyang sagot. Kilala ko siya. Di na nakatiis si Leon. Amara, seryoso nitong sabi, we need to talk. Ngunit bago pa siya makasagot, tumawak si Cassandra sa braso ni Leon. Leon, malamig nitong sabi, di ba may kailangan tayong pag-usapan? Ramdam ang tensyon sa pagitan nilang tatlo, ngunit ang mas matindi, ang mga tanong na unti-unting nabubuo sa isipan ni Leon. Hindi na to simpleng pagkikita, hindi na to basta nakaraan. May tinatago si Amara at pakiramdam niya, may kinalaman siya doon. Mahigpit niyang tinitigan si Amara. All this time, malamig niyang sabi, I won't let you walk away again. Napahigpit ang dibdib ni Amara dahil alam niya sa susunod na pag-uusap nila wala na siyang matatakasan at ang katotohanan malapit ng mabunyag, isang katotohanang magbabago sa lahat at posible sumira sa kasalukuyang buhay ni Leon. Dahil ang dalawang batang masayang naglalaro sa harap nila ngayon ay di lang basta anak ni Amara, kung hindi, dugo at laman ng lalaking kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Di na nakataka si Amara. Sa pagkakataong to, wala nang dahilan para umiwas. Wala nang puwang para sa katahimikan. At lalo, wala nang panahon para itago ang katotohanan na matagal na niyang kinikimkim. Mag-usap tayo. Seryosong sabi ni Leon. Hindi yun pakiusap, isang desisyon yun. At alam ni Amara, wala na siyang matatakasan. Ilang sandali matapos ihatid ni Cassandra ang isang matalim na tingin kay Amara. Kung kusang nagpaalam sa Leon dito. I will handle this, sabi nito. Di man ito gusto na pilitan si Cassandra umalis, ngunit hindi bago nito binigyan ng mabalang tingin si Amara. Hindi pa ito tapos, tila sinasabi ng kanyang mga mata.
Nang tuluyang makaalis, ang babae naiwan sina Amara at Leon, kasama ang kambal na abalang naglalaro sa malapit, tahimik, mabigat, at puno ng mga tanong. Simulan mo na, malamig na sabi ni Leon. Di agad nakapagsalita si Amara, pakiramdam niya bawat segundo nagpapabigat sa kanyang dibdib, ngunit alam niya ito ng tamang oras. Leon, mahina niyang panimula. Hindi ko sinasadyang bumalik para guluhin ang buhay mo. Then why are you here? Agad nitong putol. Diretso, walang paligoy-ligoy. Dahil may kailangan kang malaman? Nanikip ang panga ni Leon. About what? Napatingin si Amara sa kambal. Ang dalawang batang walang kamalay-malay sa bigat ng sandaling iyon at doon niya nakuhang lakas. About them. Sinundan ni Leon ang kanyang tingin at doon, lalo nitong naramdaman ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Anong tungkol sa kanila? Tanong nito, bahagyang humina ang boses. Huminga na malalim si Amara, isang hiningang tila magpapalaya sa kanya o tuluyang sisira sa lahat. Hindi ko na kayang itago pa, nanginginig niyang sabi. 5 taon na, Leon. 5 taon ko nang dinadala to ng mag-isa. Napakunot ang noo ni Leon. At anong ito? Napapikit si Amara. At sa wakas, binitawan niyang katotohanan ng matagal niyang kinatatakutan. Ikaw ang ama nila. Parang tumigil ang mundo. Walang hangin, walang tunog, walang galaw. Nanlaki ang mga mata ni Leon. Ano? Parang di nito kayang iproseso ang narinig. Di ka po pwedeng magbiro ng ganito, Amara. Malamig nitong sabi. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na umatras si Amara. Hindi na siya natakot. Hindi ako nagbibiro, diretso niyang sagot. At hindi ako magsisinungaling sa ganitong bagay. Napahawak si Leon sa ulo nito, tila sinusubukang intindihin ng lahat. That's impossible. Ngunit sa likod ng pagtanggi nito, nandoon ang pagdududa, ang mga alaala, ang pagkakahawig, ang pakiramdam na matagal niya nang di napapansin. Look at them, Leon. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Amara. Look at Luna, look at Liam. Dahan-dahan napatingin si Leon sa kambal at sa pagkakataong yun hindi niya na kayang itanggi. Ang mga mata ni Luna, ang kilos ni Liam, parang may salamin na pinapakita sa kanya ang nakaraan. Why didn't you tell me? Nanginginig ang boses nito. Bakit mo itinago? Unti-unti napuno ng luha ang mga mata ni Amara. Dahil iniwan mo ko, sagot niya. Diretso, walang galit kung hindi sakit. Wala kang paliwanag, wala kang iniwang dahilan. Bigla ka na lang nawala, Leon? Napatahimik si Leon. At paano kung sinabi ko? Pagpapatuloy ni Amara. Paano kung hinanap kita habang buntis ako? Babalikan mo ba ako? Walang sagot. Dahil alam nilang dalawa ang katotohanan. Hindi. Pinili kong protektahan ng mga anak ko. Mahina niyang sabi. Pinilit kong palakin sila nang di umaasa sa lalaking iniwan kami. Napayo ko si Leon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang pagsisisi sa mga mata nito. I don't know, bulong nito. You should have told me. Paano ko sasabihin sa lalaking wala na? Sagot ni Amara. Muli, nanahimik ang paligid. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na katahimikan ang pag-iwas. Kung katahimikan ng katotohanan ng hindi na mababawi. Leon, napatingin ako kay Amara. Hindi ako bumalik para agawin ka, sabi niya. Di ako bumalik para sirain ang buhay mo. Bumalik ako. Saglit siyang napatingin sa kambal para ibigay sa kanila ang karapatan na makilala ka. Mas lalong bumigat ang hangin. Dahil sa sandaling iyon, hindi na lang to kwento ng dalawang taong nagmamahalan, kundi kwento ng isang pamilya na ngayon pa lang nabubuo. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang katotohanan na hindi na nila po pwedeng takasan. May fiancé si Leon, may kasal na nakatakda. At ngayon, may 2 anak na bigla na lamang pumasok sa kanyang buhay. Paano niya haharapin ang lahat? Paano siya pipili? At sa pagpiling yon, sinong kanyang iiwan? Dahil sa likod ng pag-amin na ito, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. At sa pagkakataong to, di na lang puso ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng lahat. Tahimik. Yun lang ang tanging umiiral matapos ang pag-amin.
Parang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging tibok ng puso nilang dalawa ang maririnig. Si Leon nakatitig pa rin sa kambal, parang di makapaniwala. Parang may hinahanap sa kanilang mga mukha na matagal niyang nawala sa sarili niya. Anak ko, mahina niyang bulong at sa unang pagkakataon, hindi na yon tanong, kundi pagtanggap. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat dahil may isa pang katotohanan na kumahati sa pagitan nila. Cassandra, ang fiancé niya, ang kasal na ilang taon niyang pinaghandaan. Parang biglang bumigat ang lahat sa kanya. Leon, malamig na boses ang pumukaw sa katahimikan. Nasa likuran nila si Cassandra. Tell me, this is not true. Nanigas si Amara. Si Leon ay hindi agad nakapagsalita at sa sandaling yon, alam nilang lahat na wala ng takas. Cassandra, mahinang tawag ni Leon. Don't, putol nito. Sabihin mo sa akin hindi totoo lahat ng to. Napatingin si Cassandra sa kambal. Sa mga bata ngayon lang niya nalaman na umiiral. At ito, malamig nitong tanong. Bakit ngayon lang? Tahimik si Amara, hindi siya sumagot. Dahil kahit anong paliwanag niya, hindi nito mabubura ang katotohanan. 5 years, Leon, mariing sabi ni Cassandra. 5 years na tayo na magkasama. Ngayon mo lang sasabihin sa akin na may pamilya ka pala? Napayoko si Leon. Dahil kahit gaano niya kagusto na ipagtanggol ng sarili, walang madaling sagot. Hindi ko alam, mahina niyang sagot. Now you know, sabat ni Cassandra. Anong gagawin mo? Napatingin si Leon kay Amara at sa kambal at sa kinabukasang biglang bumalik sa kanya. Leon, mahinang tawag ni Amara. Hindi ko hinihingi na piliin mo kami. Ang gusto ko lang, napahinto siya. Lumunok siya ng mariin. Ay kilalanin mo sila. Ngunit mas lalong sumikip ang dibdib ni Leon dahil sa isang panig naroon ang kasal, reputasyon at buhay na itinayo niya. Sa kabila naman, ang babaeng minahal niya noon at ang mga anak na hindi niya alam na umiiral. Hindi to ganito kadali, mariing sabi ni Leon. Pero ikaw ang gumawa ng desisyon noon, malamig na sagot ni Cassandra. Lumayo ka sa kanya, Leon. Napatingin si Leon kay Amara. Why didn't you come back? Tanong niya, mas mabigat na ngayon ang boses. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Napaluha si Amara. Dahil iniwan mo ko, sagot niya. Paano ko ba sasabihin sa lalaking hindi na bumalik? Tahimik at doon. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Leon. Galit, sakit, pagsisisi at pagkalito. Stop blaming each other, mariing sabi ni Cassandra. Sabihin mo lang kung sinong pipiliin mo. Isang tanong, isang desisyon, isang sandaling kayang sirain ang lahat. Napatingin si Leon sa kambal. Daddy, mahinang tawag ni Luna. Parang tumigil ang mundo. At doon bumagsak lahat ng depensa ni Leon. Leon, ulit ni Cassandra, mas matalim na ngayon. Me or them? Tahimik, napapikit si Leon at sa unang pagkakataon, hindi bilang businessman, hindi bilang fiancé, kundi bilang isang ama, huminga siya ng malalim. I can't abandon them. Parang may bumagsak sa paligid. Napasinghap si Cassandra. At ako? Marain nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Leon dahil ang sagot ay magbabago ng lahat. Cassandra, mahinang sabi niya. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasal na to habang may anak ako na hindi ko pa nakikilala. Tumahimik si Cassandra at sa mata nito ang pagkuho ng isang pangarap. So that's it? Mahinang sabi niya. Hindi ko kaya ipagpatuloy ang kasal na to. After everything? Hindi sumagot si Leon. Dahil alam niyang wala nang pwedeng sabihin na hindi makakasakit. Napapikit si Cassandra. Fine, isang salita, pero mabigat. At wag mong akalain na madali lang sa akin to. Tinalikuran nito si Leon. Ngunit bago umalis, tumingin to kay Amara. At ikaw? Hindi pa ito tapos. At tuluyan na nga itong umalis. Tahimik. Napaupo si Amara sa gilid ng upuan, nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung ano nga ba ang dapat niyang maramdaman. Panalo ba to o panibagong sugat? Lumapit si Leon sa kambal, lumuhod siya sa harapan nila. At sa unang pagkakataon, tinignan niya siya bilang ama. Hi, mahina niyang sabi. Ako si Leon.
At sa simpleng sandaling iyon nagsimulang mabuo ang bagay na matagal nang nawala, pamilya. Ngunit sa likod ng lahat, alam nila hindi pa tapos ang laban dahil ang babaeng iniwan ay hindi pa natatapos sa kanya at ang pag-ibig na naantala ay hindi pa tuluyang nagwawakas. Sa pagitan ng katotohanan at sakit, may isa pang yugto ang darating. At ito ang magpapasya kung sila ba'y muling magiging isa o tuluyan ng magkakahiwalay. Tahimik ang mga sumunod na araw, ngunit hindi ito katahimikan ng sakit, kundi katahimikan ng unti-unting paghilom. Si Leon ay hindi na umalis. Araw-araw siyang bumabalik, hindi bilang milyonaryo kung hindi bilang piyanse, bilang ama na ngayon natutong humawak ng kamay ng kanyang mga anak. Mama, nandito na si Daddy! Masayang sigaw ni Liam isang umaga. Napatingin si Amara sa pintuan at doon nga, naroon si Leon. May dalang simpleng mga laruan at pagkain para sa kambal. Hindi na mamahalin, hindi na marangya kundi simple. Totoo. Good morning. Mahinang bati niya kay Amara. Saglit silang nagkatinginan, walang galit pero may bigat pa rin ng nakaraan. Hi, tipid na sagot ni Amara. Hindi pa sila tapos pero nagsisimula na silang maghilom. Lumapit naman si Luna kay Leon. Daddy, sasama ka po sa park? Napahinto si Leon at sa salitang yon parang may bumuka sa dibdib niya. Daddy, ngumiti siya at sa unang pagkakataon hindi pilit. Oo, sagot niya. Sasama ako. Sa park, masayang naglalaro ang kambal habang si Leon at Amara magkatabing nakaupo, tahimik, ngunit hindi na mabigat. Di ko alam kung paano ko babawiin ang lahat, mahinang sabi ni Leon. Hindi agad sumagot si Amara, tumingin siya sa kambal. Hindi mo na kailangan pang bumawi sa lahat, sagot niya. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Napatingin si Leon sa kanya. Galit ka pa rin ba? Saglit na katahimikan. At sa unang pagkakataon, umiling si Amara. Pagod na akong magalit. Mas gusto ko nang magpatawad. Napahinga si Leon ng malalim. Amara, ngunit napahinto siya. Dahil sa mata nito, hindi nagalit ang naroon kung hindi pagod at pag-asa. Di ko na maibabalik ang 5 taon, sabi ni Leon. Pero gusto kong bumuo ng mga susunod. Napatingin si Amara. Kasama sila? Tanong niya. Tumango si Leon. At kung papayagan mo, kasama ka. Tahimik, mahabang sandali, hanggang marahang umiti si Amara. Isang ngiti na hindi agad dumaba sa loob ng 5 taon. Di ko alam kung madali ito, sabi niya. Hindi rin, sagot ni Leon. Umiti siya ulit. Pero pwede nating subukan. Ilang buwan ang lumipas. Unti-unting naging normal ang lahat. Si Leon ay naging aktibong ama. Si Amara unti-unting nagtiwala at ang kambal lumaking mas masaya kaysa sa dati. Isang araw sa parehong park, si Leon ay lumuhod sa harap ni Amara ngunit hindi na mayaman, hindi na dramatic, kundi simple lang. Amara, sabi niya, di na ako mapapangako ng perfect na future. Pero pangako ko, totoo na ako ngayon. Napaluha si Amara. Alam ko, mahinang sagot niya. Napangiti si Leon. Pwede ba kitang mahalin ulit? Tahimik, hangin lang ang sumagot hanggang sa marahang tumango si Amara. Hindi na ulit. Hindi na tayo bumabalik sa dati. Huminga siya. Ngayon tayo nagsisimula ng bago? Ngumiti si Leon. At this time, hindi na kita iiwan. Lumapit si Amara. At sa harap ng kanilang mga anak, unti-unti, nagdikit ang 2 pusong matagal nang pinaghiwalay ng panahon. At pagkalipas ng ilang buwan, naganap ang simpleng kasalan na dinaluhan ng malalapit na kamag-anak at kaibigan. Naging masaya ang kambal na magkasamang ama at makilala ang mga lolo at lola nito. Samantalang si Cassandra hindi naging madali ang pagtanggap, ngunit sa huli ito na rin ang kusang sumuko at nagpaubaya. Umalis ito ng bansa. Hindi perpekto, hindi madalis, pero totoo. Dahil minsan ang pag-ibig ay hindi tungkol sa tamang timing kung hindi sa pagbabalik at muling pagpili. Sa araw na yon, hindi na sila ang dating Amara at Leon.
kundi isang pamilya na muling binuo ng katotohanan at pinatatag ng sakit. At sa pagkakataong ito, hindi na sila muling bibitaw. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa tamang panahon. Minsan, kailangan muna nitong masira, magkalayo at masaktan bago muling mabuo ng mas matatag. Ang katahimikan ng nakaraan hindi palaging ibig sabihin ng pagkawala. Minsan ito ay tanda ng mga bagay na hindi pa handang ipaliwanag. May mga desisyon na ginagawa dahil sa takot at may mga paglayong nagmumukhang pagtatapos pero sa likod nito mayroong dahilan na unti-unting nauunawaan sa tamang panahon. Ang pagmamahal hindi nasusukat sa kung kailan ka nanatili, kung hindi sa kung kailan ka handang bumalik at itama ang mga pagkakamali. At higit sa lahat, ang pamilya hindi nasisira ang oras, lihim o distansya. Kung totoong pagmamahal kahit kano pa to katagal na nawala, muli at muli pa rin tong makakahanap ng daan pabalik. Ang kwento ay nagtuturo na ang katotohanan, kahit kano pa to katagal itinago ay lumalabas at humaharap sa tamang panahon. Ang pagtatago ng sekreto maaaring magdulot ng sakit at maling akala pero sa huli ang pag-amin at katapatan ang siyang nagbubukas ng daan para sa paghilom at pagkakaintindihan. Pinapakita rin ito na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa hiwalayan o distansya dahil kung totoo ito, may paraan pa rin para bumalik at ayusin ang nasira. Lalo na kung may anak na dapat protektahan at mahalin. At higit sa lahat, ang kwento ay nagpapaalala na ang pamilya ay hindi perpekto pero sa pamamagitan ng pagpapatawad, paninindigan at pag-ibig, maaari itong muling mabuo kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan. Marami pong salamat sa pagsama sa kwento ni Amara at Leon hanggang sa dulo. Sana po nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa bawat isa. Muli, ito po si Rava TV. Nagpapasalamat sa inyo at ang inyong narrator si Miss Sandra. Marami pong salamat.